Magandang araw po muli mga ka-Real Property Finder at Real Property Philippines. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Lalong-lalo na po sa ating mga kababayang OFW na saan mang sulok ng mundo at nagsisikap para sa kanilang pamilya. Meron po kami rito ang binisitang property mga ka-farm na may kabuuang sukat po na 5.7 hectares na ayon po sa apo ng seller na ating kausap sa araw na to. Bali, ito po ang property po nila mga ka-farm. Tabing-tabi po ng Barangay Road. Ito pong property mga ka-farm ay matatagpuan po dito sa Barangay Lourdes, Lopez, Quezon. Bali, ito pong Barangay Road mga ka-farm ay bali kasalukuyan pong inaayos. Bali, ito pong property mga ka-farm ay may frontage po na humigit kumulang po ng 70 meters. Magmula po dito, maliit lang po yung pinaka-frontage niya pero pabuka po siya doon. Papunta rin po doon sa gawing ibaba. Bali, kung mapapansin nyo po, ito po yung pinaka-right of way niya mga ka-farm. Ayan po. And then, ito po yung mapapansin nyo po na nasiksik po siya sa puno ng nyog. Then, ayon po sa aming pagtatanong sa kanya, ito pong property mga ka-farm ay nag-harvest po sila rito ng 2 tonelada kada 2 buwan na kabuo. Ayan po, kung mapapansin nyo po, malinis po yung nasabing property nila. Farm, kung makikita nyo po, ito po yung ongoing na ginagawa pong right of way. Ayan po, meron pong heavy equipment doon sa loob. Kaya kung inyo po itong mabibili, wala na po kayong magiging problema dito sa pinaka property dahil naka-ready na po yung pinaka right of way po nito. Ayan po, bali inuumpisahan na po nila to. Kaya kung mabibili niyo po ito sa pag-harvest po ng mga product, maalwan na maalwan po ang bali pag sasakyan po ng mga haharvestin niyo po rito sa area. Dahil nga po lalo na po pag napuli cemented na po itong Barangay Road, maalwan na po yung pagluluwas nyo ng produkto. Kaya sa mga interested buyer po, tawag lang po kayo sa number na makikita nyo sa inyong screen at sa WhatsApp Viber para po sa mga dagdag information na gusto nyo malaman tungkol po dito sa nasabing property na binebenta na to. Tara po, samahan nyo po akong galugarin nito nasabing property at detalye ko pa po sa inyo ang mga gusto nyo pong malaman para po dito sa property na binebenta. Po mga ka-farm, dito po sa area ay meron pong electricity and then meron pong signal po ng cellphone. Kaya wala pong magiging problema kung kayo po ay titira dito sa area or kung meron po kayong patitirahin dito na inyong magiging tao. Ang communication po at ang electricity po ay wala pong problema. Kaya dito po sa gawing ibaba na to, kung mapapansin nyo, malinis na malinis po yung property. At mapapansin nyo po talagang siksik po siya ng mga puno ng nyog. Ito po yung pinakalukaran nila. Dito po sila nagluluto ng kopras. Ayan, kung inyo po mapapansin, yung kalat-kalat na mga pinagbalatan ng nyog. And then ito na po naman po yung pinakabaon ng nyog na ginagawa din po nilang uling. Kaya kung inyo pong mabibili po itong nasabing property, may return of investment na po kayo mga ka-farm. Dahil productive po itong property na ating binibida sa araw na to. Mamaya po, pupunta po kami doon sa gawing ibaba para makita pa po natin ang kabuuan nitong property. And then ayon po kay tenant na nandito po, bali ang source po ng tubig dito ay dito sa balon. Dito po sila kumukuha ng tubig na ginagamit po nila rito sa pang araw-araw. And then meron po silang maliit ditong piggery. May kulungan po sila ng baboy dito sa area. Ayan. About naman po sa tenant, wala naman po magiging problema kung inyo po itong mabibili. Dahil meron na po silang pag-uusap nung pinaka-owner po nitong property. Bali, according po sa kanya, nag-umpisa po sila rito mag-tenant year 2000. Kaya meron na po sila ditong almost 23 years dito sa area. Ayan po, kung mapapansin nyo, ayan po yung pinaka kulungan ng baboy dito sa area.
na maaari nyo rin pong gamitin pag inyo po itong mabibili. At kung ano pa po ang nais nyong dagdag dito na aalagaan, yan, marami po ritong mga portion na pwedeng paglagyan, pagtayuan po ng mini poultry para sa pang-araw-araw na pagkonsumo. Ayan, dito po, ideal po dito. Pwede rin po rito magtanim ng mga gulay. Ayun po yung pinakabahay po nung pinaka-tenant dito sa area. Ayan po, may mga puno po rito ng dalandan sa may gawing malapit dito sa bahay ng tenant. Bali, ito pong property mga ka-farm ay titulado. Kaya wala pong magiging problema doon sa papers na kakailanganin nyo. Dahil sa pagtatanong ko po doon sa apo ng seller, titulado po ito. Ito po sa area mga ka-farm ay may mga puno po ng hardwood. Kagaya po ng batino, mahogany, Jimelina, at saka iba pa pong mga ito, meron pong puno na antipolo. Ayan. Sa mga OFW po na gusto mag-invest, ito po, mamimili na lang po kayo dito sa mga property na aming ina-upload araw-araw. Baka po may magustuhan po kayo at para po sa inyo yung property na aming naiba-vlog, tawag lang po kayo sa number na makikita nyo sa inyong screen. Alam po namin ang hirap ng isang OFW dahil kami pong magkapatid ay dati rin pong OFW. Alam po namin ang hirap, sakripisyo, dugot pawis para ipadala ang pinaghirapan sa mga kamag-anak sa Pilipinas. Kaya po sa mga sobra-sobra na po yung kinikita at gusto nyo po mag-invest, ito po, samantalahin nyo na po ang pagkakataon habang mura pa po ang property dito sa Quezon. Dahil darating po ang taon na magiging doble na po ang presyo at triple na dahil ongoing na po ang pagde-develop po ng mga farm to market road. Dahil pagka po na fully cemented na po itong mga barangay road at mga national highway, napakaalwan na po ang pagluwas sa Metro Manila. Bali kung manggagaling po kayo mga ka-farm sa town proper po ng Lopez, meron po itong travel time po na 25 minutes. Hanggang dito po sa area dahil nga po may mga portion po dito sa bandang paglampas po ng Hondagua. Meron po ritong mga rough road pa po dahil ang sinauna pong ginagawa ay yung pong pinakadulo para po yung mga heavy equipment po ay hindi na po masira yung kalsada na dinadaanan. Kaya ang pinapriority po muna nila yung pinakadulo po nitong barangay road. Ano po siya, palabas. Kaya mga ilang buwan pa po, magiging fully concrete na po itong mga national highway rito at barangay road mga ka-farm. Ito po mga ka-farm yung pinakamuhon ng nasabing property na to. Bali kaya ito pong nasa gawing kaliwa ko na to, ito po yung property na binebenta. Yung kabila po, ibang property na po siya. Bali papunta raw po yan doon sa baba. Ayon po sa anak po ng tenant, ayan. Ito, dito. Ito. Ayun, bali ito po, papunta po dito sa baba. Kaya ginaguide po tayo ng tenant dito sa area. Kaya hanggang dito po yung pinakahangganan ng property. Bali, ito po property mga ka-farm ay natuhog po ng barangay road. Kaya kabilaan po yung niya, may frontage po. Ito pong kinatatayuan namin, itong pinakadalisdis ng property. Pero may mga portion po na plat sa ibaba at ganun din po doon sa kabilang property na aming ipinakita. Yung po sa anak ng tenant na ating kausap, kamag-anak din daw po pala nila tong seller. Kaya wala pong magiging problema pagka po inyo itong mabibili. May pag-uusap na po sila ng kamag-anak nila. Ayan, sila po ang nangangalaga dito sa nasabing property. Kaya kung mapapansin nyo po, napakalinis. Ayan. Hindi kagaya sa ibang property na aming binisita na napakasukal. Ito po, makikita nyo po yung kasipagan ng mga tenant dito dahil maalwan po yung property. Hindi nila pinababayaan na sumukal. Dito po sa kinatatayuan ko, ito po yung mga puno ng nyog na kung mapapansin nyo po. Mabababa pa lang po siya pero hitik na hitik po sa bunga. Ayan. Ito po, kung mapapansin nyo po siya.
Parang alam ko ito yung misang nakukuha na ng makapuno. Halos ang paho tayo dyan, inuhan paho rin. Oo. Bali, ito po mga kaparm yung pinakahangganan ng property. Itong meron pong, kung mapapansin nyo po, may tagging po itong mga nyog. Ayan. Ayan, yung may tanim po ng mahogany. Oo. Bali, ito po ang pinakahangganan ng property. Papunta po doon sa baba. Ayan, bali ito po mga hilera ng nyog na to. Papunta po doon sa ibaba na yung pabuka.